Okay, magandang araw sa inyo mga ka-brothers. Welcome na naman sa aking vlog. Ito, meron tayong sasagutin doon sa mga nag-comment sa atin. Tungkol po dito sa ginawa kong vlog noong mga nakaraan, yung nozzle ng Kawasaki Barako. Kung bakit may nozzle siya na napakalitang butas. Ayan. Ngayon, ang mga nag-comment sa atin, ang mga sagot nila, ay kaya daw nilitan yung butas dito sa ating sigunyal ng Kawasaki Barako. Di gaya ng ating Rusi ay malaki at saka ng TMX 155 malaki yung kanyang butas sa kanyang sigunyal. Dahil daw yung kanyang langis ay nakaseparate daw yung para sa transmission, kaya daw nilitan to. Ayan, para daw masuplayan yung transmission dahil nakaseparate daw yon, doon daw dumadaan sa oil pipe, doon po sa may sprocket. Ayan. Pero mga brothers, pamamalian natin yung kanyang paniniwala ng iba nating mga kasama mekaniko. Isa pong malaking pagkakamali po yun mga brothers. Ayan. Ngayon ito mga brothers, dumayo po ito, galing po itong Kalumpit, Bulacan. Ito po kanina, napakadumi po nito mga brothers. Nililis na natin, pinalitan po natin ng connecting rod. Ayan. Pero bago natin ipaliwanag yung ating sagot doon sa mga nag-comment, kaya daw nilitan to, ay dahil daw nga doon sa supply ng langis sa transmission para daw balance. Ayan. Pero bago natin sagutin yan mga brothers, kung napasyal ka sa channel, huwag niyo sanang kalimutan na mag-subscribe, pakipindot po notification bell button, piliin niyo po yung all para updated po kayo sa mga video na aking i-upload. Okay? Ito yung may-ari ng ating motor mga brothers. Ayan, okay? Ito po, taga-Kalumpit, Bulacan mga brothers. Shoutout sa'yo. Ayan, salamat! Okay mga brothers, ito, bubuin na natin tong motor na to. Bali, nilinis na po natin, pinalitan natin ng mga bearing sa crankcase. Kabilaan po yan. Tatlo rito. Dito naman po tatlo rin mga brothers. Yan. Ngayon, yung main na cause ng pagbaba ng makina ng Kawasaki Barako, common na po yung kanyang connecting rod. Gaya na sinabi ko, ang naging nasisira sa ating Kawasaki Barako yung kanyang connecting rod. Ayan. Pero yung kanyang transmission hindi po agad-agad nasisira. Ayan. Una, isang tip kaya hindi agad-agad nasisira, ito po matibay talaga to. At ang lalaki po ng granahe nito. Hindi gaya ng ibang mga motor na maliliit lang po kaya agad nasisira ang transmission. Pero itong Kawasaki Barako napakalaki po ng kanyang transmission. Ngayon, itong vlog na to mga brothers, kaya ko po ginawa ito para po sa kapakinabangan ng iba. Kasi ang nangyayari po kasi, ang paniniwala nila, kaya daw ito nilitan yung kanyang butas, nilagyan ng nozzle na maliit, ay dahil yung kanyang langis daw nahati sa dalawa, para daw sa connecting rod at saka para sa transmission. Ayan yung mga iba nagko-comment. Iba naman pong paniniwala na iba nating mga kasamahan ay ito naman daw connecting rod ay nakasawsaw sa langis. Ayan. Ngayon ito po mga brothers, nakagawa kasi tayo ng vlog noong nakaraan tungkol nga po sa Rusi. Yung kasing Rusi po mga brothers ay matibay po yung kanyang connecting rod. Yan po sinasabi ko sa kanila, kaya tayo nakagawa ng vlog nito. Kaya po kasi siya matibay, hindi agad-agad nasisira kasi nga po yung kanyang butas sa kanyang sigunyal ay malaki. Ginaya po yun sa TMX 155. Kaya ang nangyayari, hindi agad-agad nasira, pero ang nasisira po yung transmission. Ayan, nakagawa na rin po ng vlog niyan mga brothers kung bakit nasisira ang transmission ng ating TMX 155 at saka ng Rusi. At isa pa mga brothers, yung sa Rusi, maliliit lang po yung kanyang granahe, payat. Di kaya nitong TMX 155, itong Barako, malalaki po ito. Pero ito po yung transmission ng Rusi. Tingnan nyo po pagkakaiba mga brothers. Payat. Kaya agad nasisira, napipigtal yung kanyang tercera, yung kanyang segunda. Napipigtal nyo po yung gran kasi payat. Di gaya ng Kawasaki Barako, napakalaki. Ngayon, isa pa mga brothers, hindi po totoo na kaya maliit ito ay dahil hinati yung kanyang supply ng langis na iba sa transmission at saka sa sigunyal. Yan.
Papakita ko po sa inyo na ang nagsusupply po ng langis sa transmission, hindi po yung eto. Hindi po ito ang nagsusupply ng langis sa transmission. Ang nagsusupply po ng langis sa transmission ng Kawasaki Barako at ng Rusi at ng TMX 155 ay yung mismong sigunyal. Yung sigunyal po mismo nagsusupply ng langis. Ayan. Kasi po pag pumasok dito yung langis, pag pumasok po dyan mga brothers, ay dediretso po dito sa ating connecting rod. At dito po sa mga butas ito, lalabas po yung langis. Ngayon, iikot po rito yung ating sigunyal. Hahato po rito mga brothers. Kaya po nilagyan ito ng harang. May harang po ito. Yung pinakabakod niya. Ito po mga brothers, nakapag-vlog na po ako nito kung bakit nilagyan ito rito ng harang. Kasi po, pag umikot po yung ating sigunyal, yung ating crankshaft, ito dito po sa ating crankcase, ang ikot po niya mga brothers, yung hataw ng langis, pupunta po dito, iikot. Pagdating po rito mga brothers, sa hataw, akit, puro papunta ron. Ito po yung transmission. Kaya po ang mangyayari niyan mga brothers, ang nagsusupply ng langis sa transmission, hindi po yung hindi po ito, kundi ito mismo. Ito po mismo nagsusupply. Kaya ito, kaya sa Rusi at saka sa TMX, kung sakaling malaki ang butas nito, paglabas po ng langis dito, iikot din po, ganyan din po ang design ng sa Rusi at saka sa TMX 155. Iikot siya yung langis, ito dito, kaya po nilagyan ng harang to. Ito po, may nakataklob dito, ganun din po, may bakod ito. Ayan o. Pag ikot po ng langis ng sigunyal, siyempre yung tilamsik ng langis, yung splash ng langis, papunta po lahat dito, sasaluhin ngayon ng transmission. Yan. Ngayon gagawin natin mga brothers, bubuin natin to. Papakita ko po sa inyo yung daloy ng langis at saka yung position ng bawat transmission at saka ng sigunyal. Okay? Okay mga brothers, ito po, nakasalpak na po yung kanyang transmission at saka yung kanyang sigunyal. Ayan, mapapaliwanag ko po sa inyo ng maayos to. Ngayon, ang langis po, manggagaling po sa filter. Ayan. Ngayon, dadaan po rito. Lulusot dito mga brothers. Papasok po sa sigunyal. Ito. Yung butas niyang to, ano? Yung merong nozzle. Papasok po doon mga brothers. Ngayon pagpasok po doon mga brothers, iikot ngayon itong ating sigunyal. Pag iikot po nito mga brothers, dito po dadaan yung langis, dito sa gitna na to. Ngayon palibasa ito mga brothers, nakasalpak po ito. Siyempre itong bakod na to mga brothers, ito. At saka ito, magkatalukbong po yan, magkasalo. Ngayon iikot po dito yung langis. Pag ganun po mga brothers, ngayon hahato po dito sa transmission yung langis dito. Yun po magsusupply ng langis sa transmission. Hindi po ito ang magsusupply ng langis sa transmission. Kasi ang paniniwala ng iba, kaya daw maliit ang butas nitong ating sigunyal ng connecting rod sa ating Barako ay para daw mahati yung langis. Kasi para daw masupply ng maganda yung ating transmission. Hindi po ganun mga brother. Ito mismong sigunyal na to ang magbibigay ng langis sa transmission. Kaya alam po mga brother, siyempre ang agad nasisira dito sa ating sigunyal ng ating Barako ay yung connecting rod. Ito po laging nasisira. Di gaya ng ating Rusi o ng TMX 155, malaki po yung butas niya. Hindi po agad nasisira yung ating langis, yung ating connecting rod. Pero nasisira yung transmission. Kasi napakapayat. Ito, kung ikukumpara nyo po sa Barako, tingnan nyo naman po pagkakaiba mga brothers. Ayan ang pinatibay nila itong transmission. Kaya itong transmission ng Barako, maraming beses ko ng pagkakataon na sinasabi, isa po sa may pagmamalaki natin, yung Kawasaki Barako, napakatibay po ng transmission. Yan ang katangian ng Barako, napakatibay po ng transmission. Kung iyarin tulad sa ibang transmission ng ating mga motor, kaya po nito, napakapayat to.
Kaya madalas nasisira nito tercera, segunda, kwarta, ayan. Pero yung connecting rod, ayan naman, tingnan nyo naman, 15 years na. Ayan. Pero hanggang ngayon buo pa, hindi pa napapalitan. Ayan, 15 years na yan. Hanggang ngayon hindi pa rin napapalitan yung kanyang connecting rod. Pero yung kanyang transmission, ayan, bumigay. Kasi nga po payat. Ayan. Hindi po kaya maliit ang butas ng ating nozzle dito sa ating sigunyal para masuplayan ng langis ng transmission. Yung mismong nozzle na yon na sinasabi ko sa inyo, yung po mismo ang nagbibigay ng langis sa transmission. Yung po mismo. Ayan, yan mismo. Diyan pumapasok ang langis. Pagpasok po sa loob, iikot dito, lalabas po rito. Pag ikot po ng sigunyal nyo po, hataw yung langis pa ikot na ganon. Pagdating dito, ayan, dito na po pupunta sa ating transmission. Ngayon, baka tanungin nyo sa akin, para saan naman tong value bolt ng ating sa may sprocket ng sa may sprocket. Ito, meron po kasing value bolt dito Ito, may dumadaloy din po langis yan. Ayan po, papunta po yan sa clutch lining. Ang magbibigay po ng magsusupply po ng langis sa clutch lining, ito pong value bolt na to. Kaya kung mapapansin nyo po, kung pag mababaligtad po yung inyong filter dito sa ating barako, dalawa pong tatamaan itong ating cylinder head. Kasi nga po, dalawa kasi connection papuntang cylinder head sa ibabaw at saka papuntang clutch lining. Ito, papunta dito sa clutch lining na to. Kasi sarado po ito mga brothers naka-close yan, di kaya na ibang mga clutch lining, clutch hub open. Ito po sarado. Kaya ang magbibigay ng langis sa kanya, ito mismong banjo bolt. Ayan, sana po maliwanagan po kayo sa pinapaliwanag kong ito. Hindi po totoo, ulitin ko, hindi po totoo na kaya maliit ang butas nito ay dahil hinati sa dalawa, papuntang transmission at saka papuntang sigunyal. Hindi po totoo yun. At saka hindi po totoo na ito nakasawsaw sa langis, itong sigunyal. Ang magbibigay mismo ng langis sa ating sigunyal at saka sa ating transmission, yung mismong banjo bolt, yung mismong nozzle sa ating sigunyal. Ayan mga brothers. Ngayon, baka tanungin nyo ako, pwede ba tanggalin lakihan. Ayan. Ngayon may pagkakataon mga brothers, nakapagbaba na po ako ng ganito, wala na pong butang, wala, tanggal na po yung nozzle na yon. Hindi ko naman pwedeng i-recommend kagad sa inyo na tanggalin kagad. Siyempre po, obserbahan nyo po kung subukan nyo, kung may motor kayo, tanggalin nyo. Nasa inyo na po yun mga brothers. Pero ako hindi ko pwedeng i-recommend na tatanggalin. Pwede po lakihan. Lakihan ng kaya, gaya po ng binalag ko nung una, na lakihan yung banjo bolt, yung butas dito sa ating cylinder head, gaya ng Barako 1. Kasi sa Barako 1 malaki po yung butas ng banjo bolt Sa Barako to maliit, kaya nangyayari laging kumakalansing yung kanyang crankshaft, itong camshaft, tsaka yung rocker arm, madalas masira. Simula po nung lumabas ang Barako to, lagi ang problema cylinder head. Pero yung Barako 1 ni minsan nung panahon na 2000 walang issue na maingay yung cylinder head ng Barako 1. Karamihan Barako to nagkaroon ng issue kasi nga po yung value bolt maliit. Okay? Sige po, hanggang dito lang. Sana nakatulong po sa inyo ito malaki sa mga binigay ko sa inyo mga tip tungkol po dito sa ating nozzle sa sigunyal. Okay? Maraming po salamat. Mabuhay po kayong lahat mga brothers.